Ito po kasi kung manunumpa itong 24 ngayon bilang mga senator judges, meron diyan ano po, meron diyan na mga ano na kumbaga, retiring na ano, wala na sila, Opo. wala na po sila sa 20th Congress. So kung manunumpa itong kasalukuyan nakaupo diyan at mawawala po 'no yung ibang senador, nangangahulugan sa 20th Congress pasusumpain na naman yung mga bago bilang senator judges 'no, gano'n? Tama po yan. Yan po ay sa ating appellate courts. Halimbawa, sa Korte Suprema, pag may kasong pending, umabot ng compulsory retirement age ang ilang mahistrado, hindi ibig sabihin wala ng jurisdiction ang Korte Suprema. Ang bagong halal na ang bagong appointed na Supreme Court Justice, yan po ang mag-take over at ipagpatuloy ang paglilitis ng kaso ng kaso. Dahil sa collegial body po ang magde-decide, hindi individual. On the other hand, ito pong impeachment court constituted during the 20th Congress, 19th Congress. Kaya ang argument is on both sides. One side will say nag-expire yan, hindi na po pwede. The other side will say ito pong impeachment court ay continuing body. Ika nga sa amin sa pag-aaral, ang tawag po dyan sa impeachment court, sui generis, one of its kind. Kaya po, yan po ang matinding laban sa husgado pagdating ng panahon. Opo, pero yung sinasabi po ninyo na halimbawa po Court of Appeals justices, pero doon ho ba kapag meron pong mga nag-retire, lagi pong merong majority? Kasi ngayon po lumalabas, 12 lang ang matitira, di ba? Yung 12 ang kalahati, ito yung papasok. Pwede, immaterial po yan. Okay. Dahilan sa yung termino ng mga mahistrado sa Court of Appeals at ang termino ng mga senator judges sa tawag nito sa impeachment court ay nasa ilalim po yan ng nature ng entity as a continuing body. Ibig sabihin hindi po apektado doon po sa pag-expire ng mga termino ng mga miyembro ng impeachment court or ng Court of Appeals.